Ang spousal abuse, hindi lang pisikal o emosyonal. Meron ding tinatawag na economic abuse na karaniwan nangyayari sa mga asawa o partner na nakadepende financially sa tinuturing na provider ng pamilya. Bihirang natatalakay ang usaping ito ngunit karaniwang nangyayari sa isang tahanan. Tila anay na sumisira sa pagsasama at pagkatao ng naaabuso. Ating pakinggan ang kwento ni Pearl, asawa at ina na tinalikuran ang karera at oportunidad sa ngalan ng pamilya. Dito pa rin sa Sunday afternoon program na patuloy na tinatangkilik at inaabangan. Ito ang DJRG Special. And sasamantalin ko na rin ang pagkakataon, ayan, kasi napatingin agad ako doon. Ang letter sender po natin ay si Pearl at yung Clark na binabanggit ko ay anak po niya yon. Ayan, na-check agad natin, buti napansin ko agad. Magandang hapon Pilipinas at eto na ang ating tampok na kwento. Dear DJ RG, kapag nagmahal ka raw, laging magtitira para sa sarili. Huwag mong hayaang maubos ka dahilan lamang sa pagmamahal. Pero iba ang prinsipyo ko, kasi all out ako magmahal. Hanggat kaya kong ibigay, ibibigay ko. Kasi kung magmamahal ka lang ng kulang, parang hindi ka na rin nagmahal. Isa lang ang nakarelasyon ko sa buong buhay ko. Ang lalaking aking pinakasalan at ang tatay ng anak ko na itago natin sa pangalang Albert. DJ RG, itago niyo ako sa pangalang Pearl. Devoted wife to my husband. Ina sa nag-iisa naming anak na si Clark. Albert and I started dating in college. Kumuha ako ng education course. Siya naman ay mechanical engineering. Pareho kaming tubong Oriental Mindoro pero nagtagpo sa isang school sa Maynila kung saan kami nag-aral. Ligawin ng babae si Albert. Bukod kasi sa gwapo at matangkad, palabiro siya at magaling makisama. Mahigit 1 taon ko siyang naging crush DJ. Nag-blossom into friendship hanggang sa nag-develop na ito into romantic relationship. Malaking challenge sa relasyon namin ang pagiging LDR. Nang nakapasa si Albert sa licensure examination, sa Maynila na rin siya nagkatrabaho dahil bukod sa malaking sweldo, mas malawak ang oportunidad sa siyudad DJ. Nag-stay ako sa Mindoro and LPT na rin ako that time. DJ, nagturo ako sa private school habang nag-aaral ng masters. Sa LDR, communication is the key. Pero sa nature ng trabaho ni Albert na kung saan-saan nadidistino, struggle ang komunikasyon, lalo na ang adjustment period sa part namin. Every 2 weeks, sinisingit ko ang pagluwas ng Maynila para lang makita at makasama siya. Minsan, 2 o 3 oras ko lang siya nakakasama. Somehow, nag-work sa amin ang ganong setup, DJ. Siguro dahil doble ang effort ko para manatiling maayos ang aming pagsasama. 6 na taon na kaming magkarelasyon nang nagdesisyon kami magpakasal sa Huwes. Pinagbubuntis ko na si Clark noon kaya pinursige kami ng mga magulang namin, DJ, na magpakasal na bago pa naman kami gawing pulutan ng mga marites na kapitbahay. The wedding, although civil, was one of the happiest memories of our entire relationship. Nang nakapanganak ako, tumigil muna ako sa pagtatrabaho, DJ. Gusto ni Albert na alagaan ko na muna ang anak namin dahil kayang-kaya niya naman kaming buhayin. Kahit nang lumaki na si Clark,
Hindi na niya ako pinabalik sa trabaho. Pero alam mo ba, DJ, personally, nanghihinayang ako. Gustong-gusto ko kasing nagturo. Nanghihinayang ako sa lisensya ko, sa graduate study ko, sa oportunidad na mas mabilis sana kaming makakaipon ni Albert. Pero asawa ko na ang nagdesisyon sa karera ko. Na kesyo raw napapabayaan ko na si Clark, na maaapektuhan ang mga obligasyon ko bilang asawa at ina, na pinilit ko namang inunawa. Malaki ang naging pagbabago ni Albert simula nang naging hands-on wife and mom ako. At siya, sole provider ng pamilya. Napapansin ko at napansin ko, naging iba ang trato niya sa akin. He became manipulative at emotionally abusive. Palibhasa nakasandig ako sa kanya financially. Ginagamit niya ang pagiging provider niya para lagi niya akong mapasunod sa gusto niya. Ayaw kong lumalabas ka ng ganito o ganyan. Dapat nasa bahay ka lang. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa mga kaibigan mo. Kung ano-ano na lang ang pinapasok sa kokote mo. Literal, ginawa niya akong taong bahay. Kinontrol niya na ang lahat sa buhay ko. Pati relasyon ko sa mga pamilya at mga kaibigan ko. Lahat pinagseselosan niya. Lahat ng taong nakapalibot sa akin, inaayawan niya. Pakiramdam ko para akong robot at emotional punching bag ng asawa ko. Sobrang frustrated na ako ng panahong yun, DJ. Ang helpless ko knowing na mag-isa kong nilalabanan ang problema. Wala akong malapitan o masabihan ng nararamdaman ko dahil ayaw kong suwayin ang asawa ko. DJ, natuto akong magkimkim ng sama ng loob. I went into mild depression. Na lumala nang natuklasan kong may iba na palang babae ang asawa ko sa Maynila. Hindi niya itinanggi. Buntis na ang kabit niya nang nalaman ko ang tungkol sa pambababae ng asawa ko. Ibinahay niya na ang kabit niya sa apartment na tinutuluyan niya. Ang sabi niya, hihintay niya lang makapanganak. Pauuwi na rin niya sa probinsya ang babae niya. Hindi ko alam kung anong manipulasyon ang ginawa sa akin ni Albert para pumayag sa nangyayari. Para maniwala sa mga sinasabi niya. Kapag lumuluwas kami ni Clark ng Maynila para kaming one big happy family sa iisang bubong kasama ang kabit niya. For anyone in my situation, napakamartir ko para hayaan si Albert na babuyin ang relasyon namin. Para hayaan si Clark na nakikitang okay lang ang ganong setup, na may dalawang asawa ang daddy niya. And there were times na naglalampungan sila sa harap ni Clark habang litong-lito ang anak namin sa nangyayari. DJ RG, dinudurog ang puso ko sa tuwing tinatanong ako ng anak ko kung bakit may iba pang asawa ang daddy niya. Kung bakit okay lang sa akin daw na nagsasama kami sa iisang bahay. DJ, wala akong maisagot. Dahil hindi ko kasi alam. Ang alam ko lang, hindi okay. Ayoko ng sitwasyon, pero wala akong magawa. Inilagay ako ni Albert sa sitwasyon na kailangan kong umasa sa kanya. Na hindi ko kayang buhayin si Clark nang wala siya. Na wala akong choice kundi tanggapin ang lahat ng nangyayari. Pag kinokontra ko siya, isasampal niya sa akin pabalik ang katotohanang palamunin lang ako. Na ako'y walang trabaho. Walang pagkukunan ng sariling pera. He made me that way, DJ. Yun din ang ginagamit niya para manipulahin ako. Kung wala ako, wala ka.
Kaya huwag kang magmalaki sa akin, ha? Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. Para akong mababaliw sa sitwasyon ko, DJ, numerous times. I thought of committing suicide. Pero pinipilit kong patatagin ang sarili ko para kay Clark, sa anak namin. May pagkakataon na naiisip kong lumayo na lang kami ng anak ko. But in the end, I thought it would be unfair for my son. Naipagkait sa kanya ang buhay na nakasanayan niya. Well provided kasi kami ni Albert. At kapag umaalis ako sa poder niya, gagamitin niya yon para gipitin kami. Para ipamukhang hindi ko kayang ibigay sa anak ko ang buhay na kaya niyang ibigay. Dahil sa umpisa pa lang, naging sunod-sunuran na ako sa kanya. Dahil hinayaan ko na kontrolin niya ang buong buhay ko, DJ. Dahil isinantabi ko ang sarili kong pangarap para sa kanya. Dahil nagmahal ako. Binigay ko ang lahat, DJ. Ang lahat ng kaya kong ibigay. And now, I realized wala na akong pagmamahal at respeto na maibigay sa sarili ko. Naniwala akong dapat pasakop ang mga babae sa mga lalaki when it comes to marriage. Pero sa nangyayari, hindi pala dapat. DJ, sa tuwing kinakain ako ng lungkot, galit at depresyon, sinusuot ko ang wedding dress na sinuot ko nung civil wedding ceremony namin ni Albert. It reminds of the happiest days with Albert. Gandang-ganda si Albert sa simpleng suot ko noon. Hindi magharbo, walang anumang adorno, gaya ng buhay na pinangarap ko noon. Buhay na masaya, simple, walang komplikasyon. Magtatatlong buwan na kaming hindi bumibisita ni Clark sa Maynila. DJ, ayaw kong makita ang babae niya. Ayaw kong malagay sa alanganing sitwasyon si Clark. Naaawa ako sa anak ko. Hindi man niya sabihin sa akin, alam kong apektado siya. Minsan vino-voice niya sa akin ang tampo niya sa daddy niya. Ngunit ayaw ko rin namang kamuhian niya ang tatay niya. May pagkakataon na nagugulat ako sa sinasabi ng anak ko. Naiwan ko na raw ang daddy niya. Na pag nagkatrabaho na siya, magtatrabaho siya para hindi na namin kailangang umasa sa pera ni Albert. Sana nga ganun na lang kasimple ang sagot sa problema namin. But it will never be easy. DJ, natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Sa magiging kinabukasan ng anak namin. Dahil ang totoo, hindi ko alam kung kakayanin kong ibigay sa anak ko ang buhay na kayang ibigay sa kanya ng daddy niya. Ano nga ba ang hakbang na nararapat kong gawin? Tulungan naman ninyo ako, DJ, sa sitwasyong kinakaharap ko ngayon. Gumagalang at lubos na umaasa, one of your listeners, Pearl ng Oriental, Mindoro. Well guys, ang hirap ng buhay, no? Ito pa rin ang DJ RG Special.